Nung si Jesus, yung mga tao at alos umiiyak, ang ginawa ni Lord nakiiyak. Hindi niya sila pinilit sumaya. Hindi tayo obsessed sa... Hindi po ako anti-saya, no? Pero lagi ko sinasabi sa inyo, may problema ako sa church na sobrang saya. Sumilip ka na sa bintana, makikita mo yung misery sa labas. How are you not affected? How is your heart not beating for the people outside the church? How is that even possible when you claim yourself to be a Christian and you're not even affected? We should be grateful. In everything, give thanks. But we should take to heart what is in the heart of the Lord. LV Jansport. Yan po ating pag-uusapan ngayon. Acts 17:16. Okay, galing tayo sa Berea, 'di ba? Thessalonica, 'di ba? Nanggulo yung mga Hudyo, mga Inggitero, 'di ba? Tapos dito sa tapos pinagmultan nila si Jason na walang malay. Tapos sa Berea, punta sila sa Berea, bukas ang isip ng mga tao sa Berea, hindi sila mga Inggiters. Okay, so, tapos so dito na. Okay, so ngayon Athens naman ang pupuntahan nila. Ito dapat, 'di ba? Dapat bukas ang isip mo, tsaka dapat hindi mo sinusolo yung gospel. Hindi inyo, dapat Athens. Dapat sa Athens. Sorry. Habang hinihintay ni Paul sina Silas at Timothy sa Athens, sobra siyang verse 16 Tingnan nyo basahin nyo get this in the spirit kasi maiksi lang 'tong pag-uusapan natin. Sobra siyang nabagbag kasi napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang city. Sobra siyang nabagbag. Kaya title natin LV tsaka Jansport. Ito yung gustong bag ni Mrs. Tsaka yan yung LB. Ayan naman yung gustong kong bag, Jansport. Layo ng diferensya, 2.5 lang itong Jansport. Yan, okay. So LV tsaka Jansport. So bag. Pero seriously, tingnan nyo naglagay lang ako ng comic spin dun sa ating title. Pero seriously, tingnan nyo tong attitude ni Paul towards the people. Ibig sabihin ng nabagbag, no, you were heavily emotionally invested. Affected ka. Kapag nabagbag ka po, you will not find it easy to sleep. Sleep will not find you pag nabagbag ka. Okay? Parang may nakasamaan ka ng loob pero ayaw mo sanang makasamaan ng loob, nakakabagbag yun. Parang meron kang close friend na naka-falling out mo, nakakabagbag yun. Meron kang investment na nagpa-plunge, no, nakita mo nalulugi na yung pera mo doon, nakakabagbag yun. Yung mga ganung bagay, no. Meron kang anak na napariwara, nakakabagbag yun. Meron kang mahal sa buhay na may sakit, nakakabagbag yun. Anything that is close to your heart and highly concerns you, nakakabagbag yun. Okay? Yun ang ibig sabihin ng bagbag. It highly emotionally concerns you. Okay? Nakakapagpabagabag, na bother ka lang na bother. Pero yung nabagbag, affected ka talaga Renato Montajes Yurong. Ito pa ang isang example. Mabilis lang ng pag-uusapan natin pero heavy stuff to. No? Pakinggan yung maigi. This deals with the heart. Okay? This deals with the heart. Paano dapat ang puso ng isang Christian para sa kapwa niya? Hindi ito para sa kasama mo sa church. Para ito sa mga taong iba sa iyo. Okay? Iba yung paniniwala, iba yung practice, iba yung moral standards, iba. Para sa mga tao na sa tingin mo gumagawa ng mali. Para sa mga tao na sa tingin mo mapapahamak. Ano dapat ang heart mo para sa kanila? Okay? Okay? Dati may nagkaroon ng malaking away, no? Hindi ko nasasabihin ko anong religious organization to, pero nagkaroon ng malaking away sa internet, no? Tsaka meron din kasi mga protest movement, no? Dati pa to. Iba pa presidente. Okay, so hindi to usapang politika. Pakinggan nyo Tapos nagkaroon na ng online engagement. So may mga exchanges na. Okay?
Ako, mahilig kasi ako dyan dati na-stress na ako, ayoko na. Okay, so, hindi ako sumasagot sa mga comment. Kung ano yung article, magko-comment ako dun sa article. Hindi ako nakikireply sa comment ng may comment. Magre-reply ako ng sarili ko doon sa article. Kasi it's like attacking. If you contest one person's comment, it's like personally attacking that person. So you don't wanna do that. Okay? So, isang sikat na page, nag-comment ako. In-explain ko kung bakit nagkaroon at bakit kailangan ng separation of church and state. At in-explain ko na dati, biblical times, wala namang separation ng church and state nung panahon ng mga Israelites kasi wala kang king. Okay, ang king nila si Lord, theocracy to. Ang king nila, Theo si Lord, ang king nila ang Diyos, tapos messenger yung prophet. Okay? Kaya lang nagkaroon ng abuse, kailangan magkaroon ng balanced offices, kailangan magkaroon ng separate offices ang government tsaka ang tapos ang church, tapos kailangan kasi para hindi maabuso ng isa ang bawat isa o para maipagtanggol ng isa ang isa sa kabila. So pag may umaabuso, ganun. Okay? Alam niyo ang daming mean replies dun sa comment ko. Wala man akong inaaway, nagpaliwanag lang ako. I did not call anybody names. Wala akong minura, wala akong nilait, wala. So, grabe ang galit ng mga nagko-comment sa ilalim ko. Dun sila mismo sa comment ko, nag-reply. Pwede naman sila mag-post na lang din dun. Pinag-initan nila. Siguro nasa 2,000 plus engagement yung mismong yung mismong comment ko. Tapos alam niyo yung iba ang sabi nila sabi ko kasi kalma lang tayo mga kapatid. Alam mo sabi nila, yung iba, hindi ka namin kapatid. Kasi hindi naman magka-religion eh. Hindi ka namin kapatid. Tapos ang sabi ng iba, magkita na lang tayo sa judgment kung sino sa atin ang tama. Ha 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 ha. Tingnan na lang natin sa dulo kung sino maliligtas. Ha 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 ha. Seriously, no? Anong klaseng heart ang naipasa sa ganitong tao? Na sa tingin mo mapapahamak yung kapwa mo tapos tuwang-tuwa ka. Isipin niyo yun. Si Jesus po, si Judas na mismo, iniyakan ni Jesus si Judas. So many times, ito lagi ko pinagtatanggol ko si Lord dito kasi pinagbibintangan nila lagi na tinulak ni Lord si Judas sa impyerno na wala siyang choice. Hindi ako payag. Ilang beses nagbigay ng opening si Lord para magrepent si Judas, hindi kinuha ni Judas. Tapos hanggang sa pinakauli, pagkatapos i-betray ni Judas si Judas na to sinabi ni Jesus sa aba ng taong gagawa nito, mabuti pa sa kanya, hindi na siya ipinanganak. So, nag-pronounce na ng judgment si Lord kay Judas. Na pag tinuloy niya yun, mabuti pa hindi na siya pinanganak. Judgment yun. Alam na mapunta ka sa heaven, tapos pag dilat mo, nasa heaven ka, tapos sasabihin mo, sana di ka na pinanganak. Hindi mo naman gagawin yun. Talaga nag-pronounce na siya ng judgment kay Judas. Tinuloy pa rin ni Judas, kinuha yung bread, tapos sabi sa John chapter 13, and it was night. Tapos the next day, ayun na, dire-diretso na si Judas. Tapos si Jesus, diretso sila sa Gethsemane. Pagdating sa Garden of Gethsemane, sa Mount Olives, sa Garden of Gethsemane, ang sabi ni Jesus, first thing na sinabi niya sa disciples niya, bago siya mag-pray, tumalikod siya sa disciples niya, ang sabi niya, my heart is filled with sorrow to the point of death. Ang puso ko ay tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Sa mababaw na Tagalog, sobrang sama ng loob ko, halos ikamatay ko. Ang huling event bago yun, si Judas. Ano ibig ko sabihin? Alam niya na yung mangyayari kay Judas. Bukas pa rin siya ng opportunities. Hindi kinukuha ni Judas. Si Judas nag-decide against God's will, pinili niya yung will niya, nag-decide na ikakapahamak niya. Anong reaction ni Lord? Hindi niya po yun sinelebrate. Hindi niya yun kinatuwa. Kahit sa Proverbs, ang sabi ni Lord, huwag mong ikakatuwa kapag bumagsak ang iyong kaaway.
Eto si Lord Jesus, friend niya, binetray siya, falling out sila major, tapos sabi niya hindi ka na makakabalik pag ginawa mo to, mabuti pa hindi ka na pinanganak. Dire-diretso pa rin si Judas, pinili niya yung sarili niyang destiny, iniyakan siya ni Jesus. Sabi ni Jesus, my heart is filled with sorrow to the point of death. Ang sama-sama ng loob ko, halos ikamatay ko. Sama-sama na yan. Naniniwala ako kasama yung feeling niya dyan ng betrayal kay Judas. Kasama syempre yung darating na crucifixion, no? Nakikita niya yan. He is seeing everything. He is seeing it coming. Okay, so he sees it in his head even before it happened. Sabi nga niya kay Nathaniel, nakita kita sa ilalim ng puno. I saw you under the fig tree, diba? So, tapos, bago pa sila magkita. So, nakikita na ni Jesus to. Tapos, pagdating ni Judas, anong sabi niya kay Judas? Friend. Kaibigan. Tinawag niyang kaibigan si Judas. Ano ibig ko sabihin? Ito ang heart. Si Paul, anong feeling ni Paul? Doon sa mga tao na iba yung practice, labag sa utos ng Diyos. Ano ang pakiramdam ni Paul? Nabagbag ang damdamin niya kasi napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang city. Nabagbag ang damdamin niya. He felt, bigyan ko kayo ng isa pang sample para mas malinaw sa inyo. Sa John chapter 11. Okay? John chapter 11 verse 32 to 33 para mas makita niyo yung buong picture. Okay? Ito si Jesus po ito. Yung death and raising from the dead ni Lazarus. Dumating si Mary sa lugar kung nasaan si Jesus at umiyak siya sa paanan ni Jesus. Sinabi ni Mary, Lord, kung nandito sana kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Nang makita ni Jesus na umiiyak si Mary at ang mga taong kasama niya, nabagabag siya at natouch. Kasi yung bagbag, nabagabag, variations lang yun eh. Pero yun din yun, it's the same word eh. Yan yung feeling. Anong ginawa? Tinan nyo nabagabag siya at natouch. Hanap nga tayo, tinan ko sa ibang version. Mary arrived where Jesus was, and as soon as she saw him, she fell at his feet. Lord, she said, if you had been here, my brother would not have died. Jesus saw her weeping, and he saw how the people with her were weeping also. His heart was touched, and he was deeply moved. He was deeply moved. While Paul was waiting in Athens for Silas and Timothy, he was greatly upset. Negatively affected ka talaga dito. He was greatly upset when he noticed how full of idols the city was. Nabagbag siya. Dito naman sa isa, nabagabag si Jesus. Kuha pa tayo ibang translation. 33, nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban. Kita nyo? Yung pagkabagbag, upset ka nito pero may halong awa. Na-upset ka na may halong awa. Hindi ito upset na agresibo. Na-upset ka na may halong awa. Hindi ito upset na galit. Okay? Naintindihan niyo po? Ulitin natin, verse 33, verse 32, John 11, pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sabi ni Jesus, bakit sinisisimba ko? Hindi niya yung sinabi. Verse 33, nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria pati ang mga Hudyong kasama nito. Hindi ho sinabi ni Jesus, pambihira naman kayo. Huwag kayong umiyak, masama yan, negative yan, huwag kayong negative. Nabagbag ho si Jesus at nahabag. Magkakamag-anak yan nabagabag, nabagbag, nahabag. Anong kasunod na ginawa ni Jesus? Verse 35, alam natin itong lahat, 33 to 35 itong binabasa ko, John 11, verse 34. Verse 34, saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Kita nyo fourth day na nito ni Lazarus na namatay, nakalibing na.
Kasi same day burial nga eh. Pagkamatay ngayong araw na to, hanggat maaari mailibing din ngayong araw na to. Diba sabi lang 4 days na pong nandiyan si Lazarus. So kasi pagkamatay niya, nilibing na rin siya agad. Okay? So tumangis si Jesus. Umiyak po si Jesus. Umiyak po si Jesus. Ulitin ko po umiyak po si Jesus. Hindi po niya ikinagalit na yung mga tao umiiyak. Nakita niya yung mga tao umiiyak, nakiiyak din siya. Yun dapat ang heart. Tayo, lagi na lang nating niro-rule out at binabrush off yung pain at sinasabi negative yan. At lagi tayo nagmamadaling sumaya. Palagi tayong nagmamadaling sumaya. Sabi ni Solomon, there is a time for everything. Nung namatay po ang tatay ko noong 2012, lagi nila akong sinasabihan, alam ko naman na maganda yung kanilang intention, lalo yung mga contemporaries ko, mga Sunday school teachers ko, they were trying to comfort me kasi nagpang-abot na kami. Dati bata pa ako, ngayon parang magkakasing edad na lang itsura namin, di ba? So nagpang-abot na kami. Tapos lahat kami ministers na. So sabi sa akin isang Sunday school teacher ko na kuya ko, Ruther, huwag ka na malungkot. Na talaga, hindi mo ako makausap, mugtong-mugto yung mata ko. Sabi niya, huwag ka na malungkot. Okay na si Papa, nasa heaven na siya, okay na yun, it's a win. Tama naman, no? May post nga ako, it's a win eh. Pero hindi doon natatapos, it's a very painful one. It's a win for him, but it's very painful to me. At alam ko naman, masasaktan din yung tatay ko if he had the knowledge na iiwan niya ako nung araw na yun. Jesus wept. Yes, Jesus wept is the shortest verse in the Bible, yet so powerful. It shows you the heart of Jesus for humanity. He weeps. Ito rin, pinapakita rin ito ang treatment ni Jesus sa human suffering. Sa human suffering. Hindi alien sa kanya yung concept ng suffering at ng pain. Hindi niya pinagbabawalan ang tao na lumungkot. In fact, dun sa mga oras na malungkot ka, hindi ka nag-iisa dyan sa lungkot. Nandun si Lord, hindi ka para pasayahin agad. Nandun si Lord para makilungkot muna sa'yo. Ulitin ko nung bumabagyo, nandun si Jesus para kasama siyang mabasa ng mga disciples. Nung nagutom sila, nandun si Jesus para kasama nilang magutom. Sabay-sabay silang nagutom eh. Hindi mo naman makikita si Jesus kumakain mag-isa, yung disciples niya hindi. Kasi siya yung teacher, siya yung pinaka-importante doon, siya kakain sila, hindi. Sa kanya nga nanggagaling yung pagkain eh. Pero pag gutom siya, gutom yung iba, gutom din siya. Pare-pare silang gutom. Pag basa yung iba, basa din siya. Pag lulubog na yung bangka, andun siya sa bangka, lulubog na rin. Naintindihan nyo? This is the only God. Jesus is the only God who suffers with His creation. He is the only deity who suffers with His subjects. Na sinasamahan niya sa hirap ng kalooban, sinasamahan niya sa mga challenges ng buhay, yung kanyang mga anak. Yung mga believers niya, yung mga subjects niya, kasi siya yung king, so subject niya tayo. Siya yung father, anak niya tayo. Siya yung panganay, so mga kapatid niya tayo. Okay? Di ba siya yung first fruit ng resurrection, so siya yung panganay, so mga anak niya tayo. Siya rin yung everlasting father, so mga anak niya tayo, in a manner of speaking. Siyempre, pero pag usapang Trinity, iba si Jesus sa Father. Sabi niya, the Father is greater than I. Bilang Jesus na nagkatawan tao, pero siyempre, it's a totally different, it's a different topic altogether. Pero you have to realize, Jesus is the only, Christianity is the only world religion, is the only belief, is the only worldview that has a suffering God. Tayo lang po. Kaya tama yun na sa Hebrews 4:15, if I'm not mistaken, that we don't have a high priest who is not able to sympathize with us. We do not have a high priest who is not able to sympathize with us. 4:15, sympathize, na sabi ko sa inyo, it means to suffer with. To suffer with. God suffers with us.
Ang lagi nating context, ang lagi nating iniisip na hindi, pag nandito ang Diyos, tatanggalin niya lahat ng pain, tatanggalin niya lahat ng mga experiences na pwede magpatibay sa akin, tatanggalin niya lahat. Alam niyo, wala pong tumibay ng walang pain. Kahit hindi sa spirit, kahit sa flesh, walang tumibay man na walang pain. Kung nakaranas ka ng mag-gym, alam mo yung sinasabi ko, walang tumibay ng walang pain, walang bumilis ng walang pain, walang lumakas ng walang pain. Pain is a necessary component for growth, and there will be no growth if there is no pain. Kaya cliche as it may sound, no pain, no gain, totoo yun eh. God in all His wisdom, yun ang design niya. Kaya lagi ko sinasabi, pain is here and it's here to stay. It doesn't make any sense. Don't believe anyone who tells you that if you do this and do that, no, pain will not happen. You will not encounter pain. That's just a whole load of hot air balloon. No? Paasa lang 'yan. Pinapaasa ka lang. Tapos pag dumaan ka sa pain, sasabihin lang sa'yo, hindi mo pa season. Hindi ba pwedeng part yun? Hindi ba pwedeng part yun? Part yun ng process. Huwag natin bigyan ng false hope yung mga tao. Kaya tuloy, tinan nyo, dito sa Bible Ninja, ang dami pong bumalik ng mga backslider. Ang dami. Ang dami ko nare-receive dito ng mga PM ng mga backslider. Ako, umabot ako sa point na I was on the brink of backsliding. Naiintindihan ko yung mga nagba-backslide. Naiintindihan ko from a cerebral perspective na there is no enough reason, no rational reason for you to turn away from God. Pero naiintindihan ko rin the pain, if the pain is so strong that it can numb you and you can stop from being a practicing Christian. You may still be a believer but you're not practicing anymore because you are just so consumed with pain. At ito, hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan yung iba dito o hindi pa talaga sila naka-experience ng totoong sakit. Kaya hindi nila ito maintindihan. Kung naintindihan mo to, mas mababagbag kang manalangin para sa mga dumadaan dito. Kasi may mga bagay na mahirap talaga maintindihan ng isip kung di mo naman naranasan eh. Ang dami dito, nagme-message, mga hindi on the brink of backsliding, nag-backslide talaga. Ang tatalino, ang gagaling sa Bible, nag-backslide. Alam niyo bakit? Tanong niyo bakit? Na disillusion. Alam niyo ibig sabihin ng disillusion? Umaasa sila sa isang bagay na hindi naman mangyayari. Kasi pinaasa sila. Pinangakuan sila ng hindi naman ipinangako ni Lord. Pinangakuan sila na kapag pinaulit-ulit mo lang yung sinasabi mo, walang magagawa ang Diyos kundi sundin yung gusto mo. Nung hindi gumana, dalawa lang yan. Hindi totoo tong itinuro sa akin o kaya hindi totoong may Diyos. Kung hindi totoong may Diyos, hindi totoo tong tinuro sa akin. O kung totoong may Diyos, ayaw niya sa akin. Hindi niya ako mahal. Kasi ba't sa iba gumana sa akin hindi? May isang nag-message sa akin, sabi niya, Kuya, ang tagal ko sa leadership, youth leader ako. Umalis ako kasi pakiramdam ko kinukuha na lang ng Diyos lahat sa akin. It takes everything away from me. Galit siya kay Lord. No amount of positive confession could ever offer comfort to a pain of that magnitude. You cannot confess that pain away. No amount, alam mo yung tinuturo lang ni iba, denial eh. Yung power of suggestion, pinapa-deny. I-deny mo ng i-deny hanggang hindi na siya. Yung principle na yun, yung fake it until you make it, yun eh. Masakit, sabi mo hindi. Eh masakit nga eh. Ano gagawin ko masakit nga? Naalala ko si JM dati, nung maliit pa yan eh. Nililinisan namin, may kumakain ba dito, pasintabi, may pigsa siya sa ulo. Siguro mga 4 years old siya, sinlaki siya ni Sky. Nililinisan namin. Hawak ka siya, kabilang
Sabi ko, sumigaw ka, sabi mo, Lord. Sabi niya, kuya. Ang lakas niya eh. Ang lakas niya nung bata pa siya eh. Ganyan siya kaliit. Kaya niyang i-move around yung stand fan na solid na bakal. Ang lakas niya. Sabi niya, kuya. Ayaw ka na. Sabi ko sa kanya, sabi mo, tiger ako. Kasi nung bata pa yung mahilig yung maglaro. Tiger ako. Gumaganyan. Sabi mo, tiger ako. Tiger ako. Sabi mo, hindi masakit. Masakit! Hindi niya ma-deny. Ganun yung tinuturo. Sabi mo hindi masakit. Sabi mo hindi masakit. Sabi mo hindi masakit. Alam nyo yung nangyayari pag pinupush natin na pinupush sa mga tinuturuan natin, sa sarili natin. Alam nyo yung nangyayari, nagiging manhid tayo. Hindi tayo nakakaramdam ng sakit, ng sarili natin sakit? Hindi na tayo nakakaramdam ng sakit ng ibang tao. Nagiging manhid tayo sa ibang tao. Nagiging manhid tayo sa sitwasyon ng ibang tao. Ang dali-dali ng manis eh. Ano naman kung lumubog sila sa baha, kasalanan naman nila. Hindi sila Sinabi na natin eh kung paano sinabi ko na sa kanila kung paano maligtas. Hindi naman nila sinunod. Bahala sila sa buhay nila. Para na tayong si Jonah na nagpipreach siya, nasabi niya, pag hindi kayo nagsisi, malilipol kayong lahat. Tapos, ang ginawa niya, lumayo siya, umakyat siya sa mataas na lugar, tapos hinintay niya yung Nineveh, hinintay niyang magunaw. So, ibig sabihin, he was really, really hoping na hindi mag-repent tong mga taong to. He was there for the spectacle. Gusto niyang makita na umulan ng asupre na parang Sodom and Gomorrah. Gusto niyang makitang tupukin ni Lord itong mga taong, itong mga salbahe na to. Sana hindi kayo magbago. Sana hindi kayo magbago. Sana hindi kayo magsisi. Para makita niyo, hinahanap niyo. Ako meron akong mga tao na ayaw ko na makatrabaho. Pero wala akong tao. Kasi pag nagtatrabaho ka, pag meron talaga kayong project, kailangan iisa kayo ng direksyon eh. Mahirap kasama yung iba yung itakbo ng utak eh. So meron akong tao na hindi ko na gustong katrabaho. Meron akong tao hindi ko na gustong kasama sa bahay. Meron talagang ganun. Kasi iba-iba tayo ng culture sa bahay. Halimbawa dito sa bahay, kailangan mag-good morning ka. Pag di ka na good morning, issue sa akin yun. Pasensya kayo, bahay ko to eh. Pag di ka na good morning, good morning kita eh. Hindi ka mag-good morning sa akin, issue sa akin yun. Kasi ganun ako pinalaki. Mag-good morning, good night, ganyan. Kain sabay-sabay. Kasi yun ang culture sa bahay. That's the culture I am imposing. I really impose that. Why? I want everybody to have a pleasant relationship. I'd say lahat ng kasambahay na dumaan sa amin, wala kaming kasambahay na iba ang kinakain. Wala kaming kasambahay na hindi namin sinasabay sa pagkain. Kailangan sabay. Di ba yung ibang good night kuya. Di ba yung iba, kailangan hindi sasabay? Sa amin, pinalaki kami ng nanay namin kasi sabi ko sa inyo, lumaki kaming well-off tapos na-bankrupt kami. Lumaki kami, maliliit kami, lumaki kaming mayaya. Wala akong natatandaan na hiwalay kumakain yung mga house help namin. Sabay. Kailangan sabay. Christmas party, sabay. Kaya lumaki akong ganun. May driver ako. Pupunta ako sa spa, sa buffet. Kasama yung driver. Babayaran ko siya. Hindi ko siya paghihintayin sa labas. Hindi ko ugali yun. Ayoko ng ganun. Meron akong mga taong ganun na hindi, sa iba ka na lang mag-work, wag na lang dito. Okay? Bilang boss, ayaw kong maging boss mo ko. Kasi hindi tayo magkakasundo eh. Pero wala akong tao, zero, wala akong tao ni sa hinagap na pinangarap kong wag makabalik sa Diyos para makita niya, hinahanap niya. Wala akong ganun. Na sana wag ka na makabalik kay Lord para sa impyerno ka mapunta sa ginawa mo sa akin, makita mo, hinahanap mo. Wala akong ganun. Wala akong magkita na lang tayo sa judgment para makita natin kung sino sa atin ang tama. Lahat ng tao gusto ko maligtas eh. Pati mga umagrabyado sa akin gusto ko maligtas. Pati mga nanakit sa akin gusto ko maligtas. Gusto ko sila lahat makabalik kay Lord. Gusto ko sila makabalik kay Lord. Kahit yung mga nanglalait sa akin, nang babash sa akin, gusto ko ma-meet nila hindi ko sila gusto ihatid kay Lord. Sabihin, gusto ko ma-encounter nila si Lord. Kasi talaga po, I take issue eh. Na nasa table kayo tapos lahat nakasubsub sa cellphone, I take issue. Parang pambihira naman. Hindi naman tayo habang buhay magkakasama. Hindi ba pwede mag-usap-usap tayo? Maging pleasant tayo, kumain tayo, mag-pray tayo sama-sama sa pagkain, mag-devotion tayo.
Kwento nyo naman sa akin, kung meron kayong problema, pwede nyo sabihin sa akin. Sa church, ilang beses ako na DA sa church. Na DA ako eh. Kailangan yun eh. Kapag minister ka, para magkaroon ka ng sense of accountability and sense of responsibility, kailangan meron kang process na pag meron kang violation, dapat may DA ka. Kasi pag wala pa ulit-ulit lang, edi wala lang. Edi wala lang. Ayan pala eh, edi wala. Pero yung purpose nun, i-restore. Hindi para patayin yung spirit ng tao. Ngayon, kung hindi ka willing, ibig sabihin, hindi ka sincere sa pagsiserve. Pastor Prince, kuya, maingay ka po ba sa bahay o tahimik lang? Para po akong lata. Yan po yung personality ko. Sa bahay yung sa casual, yung hindi ako nagmi-minister, hindi ako nagpi-perform on an ordinary day or the ordinary me, no? DA, disciplinary action, sa hindi po nakakaintindi. Okay, so may violation ka kahit halimbawa na late ka. Meron kayong agreement. Ako 2 beses ako na DA sa church eh. Yung isa late, 2 late sa 1 buwan, disciplinary action ka. Masususpend ka ng 2 months yata. Hindi ka pwede tumugtog. Pero lahat, nandun ka. Maglilinis ka ng instruments, maglilinis ka ng church. Tapos lahat ng practice pupuntahan mo para hindi ka mga lawang. Lahat ng practice pupuntahan mo. Yung pa-practice yung tutugtugin nila, you will take turns, uupo ka rin doon, uupo rin ako doon sa drum set, tutugtugan ko rin yung practice, pero hindi ako tutugtog na Sunday. Kasi nga, DA ako. You have to go through that. Kung sincere ka, dadaanan mo yun. Hindi ka magwo-walk out. Bayan ako nga. Dito pa hirap ako. Dito DA pa ako. Yun, simple lang. Late lang yun Late lang yun. Dumaan ako sa DA. Hindi naman yung moral failing. Wala naman sa 10 Commandments. Bawal malate. Pero napagkasundoan namin, kailangan magpadisiplina ka. Kung gusto mong mag-mature, magpadisiplina ka. Kung gusto mong magpakita ng humility, dumaan ka sa proseso. Tapos sa church namin, meron kaming bylaws na yung mga workers nag-sign kami. Gusto mo mag-serve? Okay, eto, payag ka ba dito? Okay, pirmahan mo. Hindi ka pinilit Kung hindi ka payag dyan, hindi ka pwede mag-serve. So meron kaming standard na sinusunod. Okay? Para dun sa mga nagsiserve. Ako nasa worship team ako noon for a long time. Meron kaming age requirement. Meron kaming age requirement sa relationship. Unang-una, kailangan Christian din, no? Pangalawa, alam ng family mo, alam ng parents mo, may endorsement ng parents mo, tsaka syempre alam ng pastor mo. Tapos, pag babae, kailangan at least 18 ka na. Pag lalaki, at least 21. Nung high school ako, bago ako graduate, so 17 ako noon o 16, nagkaroon ako ng relationship, aray. So, suspended ako. Indefinite suspension. Ano ibig sabihin? So, hintayin mo hanggang mag-21 ka. Pili ka. Kayo ng girlfriend mo hanggang mag-21 ka. Sa 21, pwede ka na tumugtog pag 21 ka na. O iwan mo muna yung girlfriend mo para kung gusto mong tumugtog ulit. Parang ang simple pakinggan, no? Pero pag ikaw yung nandun sa sitwasyon, tumutugtog sila, lahat ng practice pupuntahan mo, lahat ng linis, maglilinis ka, DA ka nga eh. Linis. May mga nasa physical department kami, linis ka, tugtog, linis, practice, tapos concert, di ka kasali. Yung mga pre-practice nyo, hindi ka kasali. Ano ko lang, nanonood ka lang doon sa gilid. Hindi ka pwedeng mag-projector. Iyak ka na lang sa gilid, nagwo-walling ka na lang eh. Break kami. Para makabalik ako sa pag-serve. Bakit? Nag-agree ako dun eh. Pero magmamataas ka ng pride. Hindi, magtatayo ako sa sarili ko church. Walang DA. Display of affection. Kaya mga musicians ngayon, lalo sa church namin, sinasabi ko, you have it too easy now. You have it too easy, tapos ganyan kayo, mga bugnutin, ang tatamad mag-practice. You have it too easy now. Panahon namin, ang dami naming rules na inimpose sa sarili namin para tumaas yung level of discipline namin para hindi maibalik sa amin. Ikaw nga, church ka, ganyan ugali mo. Worship leader, tatlo sa mo. Walang ganun sa amin. Pag ganun katanggal ka, pili ka. Pero kahit na, may DA ka, you wouldn't wish na hindi na makabalik yung tao. Sana hindi ka na makabalik para hindi makita mo yung hinahanap mo.
Kung di kami nag-break, edi walang Kuya Ruther at Pastora Jean. Tama, isipin nyo na lang. Ang lungkot ng buhay niya. Isipin nyo. Walang ganun. Eto si Paul, nabagbag yung damdamin niya. Eto si Jesus, nabagbag yung damdamin niya. Kaya hindi ko maintindihan pag babasa ako ng mga threads, nag-observe ako ng behavior ng mga tao, ng mga leaders, iba-ibang religions. Bakit ganun? Ba't yung iba tuwan-tuwa na hindi ako save? Sinasabi nila, kami lang ang save. Pag hindi ka sumali sa amin, hindi ka masisave. May tinanong pa ako classmate ko dati, sa tingin mo talaga, sa pagkakilala mo sa akin, over the years, kasi tawag nga nila sa akin, pari daw ako. Magpapari yan si Ruther. Kaya nung nakita nila nagpastor ako, hindi na sila nagulat eh. Sabi, high school ko nagkausap kami ng mga CAT officer, mga kabady ko, meron kaming group chat. Sabi na, Ruther, talagang todo ka na, pastor ka na ngayon ah. Hindi naman kami nagulat. Dati pa ganyan ka ni. Pag ikaw nga officer of the day, sinisermo na mo kami lagi. Alam niyo, yung sinasabi ko tatlo shota, ay kasi yun yung madali sabihin. Yun yung malala pero posible. Kaya yun lagi kong binabanggit. Hindi naman, wala namang ganun dito. Pero binabanggit ko lang kasi malala siya pero posible. Kasi kung 10-10, sobrang imposible, wala namang ganun siguro. Diba? Ngayon, kung isa-isa, parang ang lamlam naman, di ba? Parang hindi naman ka-DA. No? Pero ako, isa lang, na-DA ako eh. Kasi nga sa edad eh. Pero, kung may i-DA kayo, you don't wish for that person to not be able to come back. Na hindi kay Lord. Kaya lang nandun yung process para ma-restore mo siya, mabigyan mo siya ng sense of accountability, sense of responsibility, maipaalala mo sa kanya kung sino siya. Huy, hindi ka tambay dito. Hindi ka nandito para maglaro. Hindi ka nandito para maggawa ng kabalbalan. Nandito ka para mag-serve kay Lord. Nakalimutan mo na ba kung sino si Lord? Paalala ko sa iyo si Lord yung naggawa ng langit at lupa, ng lahat ng si Lord yung nagbigay ng hangin sa iyo. Kung kaya meron kang buhay. Si Lord yung may-ari ng Andromeda, ng Milky Way. Hello. Tapos hindi mo siseryosohin. Kukuya-kuya ka dito. Kuya, who decides sa bigat ng DA? Pastor lang o pati board? Depende yan. Depende. Halimbawa kung mga late lang ganyan, ano na lang yan. So halimbawa yung leader yung worship pastor, so kahit na siya na mag-isa. Kasi nag-agree na kayo dun sa org ninyo. May sarili kayong org within the org eh. Diba? Meron kayong youth, meron kayong kung mga ganyan lang, minor lang, ano na yan. So, dun na lang din sa leader nila. Pero kung mga major, halimbawa may affair, sandali lang. Ibang usapan yun, diba? So pag mga moral issues, ibang usapan yan, dalhin yan sa office talaga. Kasi ako na DA ako pero hindi man ako na office eh. Yung office, pag sinabi ng office parang guidance, ayan si Ma'am Winnie Florem mag-guidance kayo diyan. Okay, so yung office, pag sinabi ng na office, para ka na guidance talaga. Kakausapin ka ng mga pastor, mag-isa ka lang dun sa office. Talagang paaaminin ka talaga. Depende kasi kung may napagkasundoan kayo o wala, depende, no? Kasi paano mo isususpende kung wala kayong napagkasundoan? Kami may napagkasundoan kami, pumirma kayo. Pag Ruther, tinan mo to, pinirmahan mo, di ba? Oo. O di ba 21 years old, di ba? O ilang taon ka ngayon? 17 po. Pinirmahan mo to eh. Ayun. Diba? Pinirmahan mo to eh. O ito yung, diba? Suspended ka. Sa amin pa, pag nag-suspension, ang kulit ng namin, yung music pastor namin, si Pastor Edwin Ramos, yung dating addict na naging Christian, sobrang kulit eh. Suspendido. Ganun. Pagdating ko, humahabol. Yung first suspension ko, yung late. Pagdating ko, humahabol ako sa church, 5 minutes. Lumampas ako sa grace period, 5 minutes. Nakaganyan sila, Pagpasok ko sa church, tumatakbo. Suspendido! Suspendido. So linis ka, ikaw punas, practice. Pero pag tutugtog, ano ka lang sa likod, makabas ang sisiw doon. Suspendido ka. Ba't kasi sinasabi yun? Kasi nga kahit na doon sa mga tao na dumadaan sa ganung process, you still wouldn't wish for such people
to not be able to make it back home. Kaya mo lang binibigyan sila ng sense of discipline para sila lumakas, para maging responsible, para maging mga future leaders, hindi para masira. Kasi sabi ko, meron akong mga nakakasama, ayoko makatrabaho kahit sa work parang ayoko itong katrabaho. Ang bigat katrabaho nito, ang gulo. Ang toxic nito katrabaho. Ayoko katrabaho, pero hindi yung ayoko maligtas. Walang taong ayoko maligtas. Lahat ng tao gusto ko maligtas. Kaya never kayo makakarinig dito na kami lang ligtas, kami lang huligtas. Hindi. We are hoping and we are praying na lahat po kayo, lahat ng maabot ng broadcast na to, ma-encounter niyo si Lord. One way or another, ma-encounter niyo si Lord. Hindi niyo naman kailangan magpa-member sa akin. Unang-una, hindi naman ako organisasyon. Pero kung gusto niyo magwata-batuta, yan pwede. Ito yung attitude. Pag merong unbeliever, o meron kang kapatid na liligaw ng landas, ito yung attitude. You should be deeply upset. You should be deeply moved. Hindi yung wala kang pake. Kasi hindi naman nagsumbong sa amin. Eh. Kasi problema nila yan, hindi ko yan problema. Alam nyo, nadodoble yung sakit kapag minsan natataranta ako para sa ibang tao, tapos may magsasabi sa akin, leader pa, ba't affected na affected ka? Hindi mo naman nanay yun. Minsan gusto kong mangsapok ng tsinelas parang, seryoso? Paano kayo pinalaki? I mean, Christian din kayo, hindi halata Sasabihan nyo ako na OA kasi hindi ko nanay yun. Sana hindi sa nanay mo mangyari. Sabihin nyo, ba't ako umiiyak? Ba't ako umiiyak? Di ba meron nga tayong national prayer for the country, di ba ba? Ba't mo ipagpe-pray yung presidente? Kaano-ano mo ba yun? Ba't mo ipagpe-pray yung mga senador? Ba't mo ipagpe-pray yung mayor? Ba't kaano-ano ba natin sila? Lahat yan strangers sa atin Ba't mo ipagpe-pray? Ba't yung Pilipinas? Bakit? Nakapangalan ba sa yung Pilipinas? Lupa ba natin tong Pilipinas? Tayo ba may-ari nito? Lahat na to. Sabi nga ng mga bata, bakit? Ang yabang nyo ha? Inyo ba to? Inyo ba tong lahat na to? Di ba pag yung mga bata nag-aaway? Bakit? Inyo ba to? Inyo ba tong lahat na to ha? Inyo ba tong lahat na to? Ano ka dyan na? Ano ka dyan na? Ano ka dyan na? Hindi ka rin namin dyan, batil ka dyan. Kasi hindi naman sa atin umiikot ang mundo. Hindi ho sa atin umiikot ang mundo. Newsflash, hindi ho sa atin umiikot ang mundo. Meron na ba kayo narinig na router at the center of it all? Meron na ba kayo narinig na pastor at the center of it all? Sister at the center of it all? Pastora at the center of it all? Meron? Meron na kinakanta nyo sa church? Di ba Jesus? Jesus at the center of it all. Paano ba ang heart ni Jesus? Dapat ganun yung i-emulate natin. Kasi sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Sakto, tinan ninyo. Nakita niya yung mga tao ang layo sa Lord na bagbag yung damdamin niya. Kaya super effort siya. Hindi para ipakita, kami lang ang maliligtas. Hindi. Tinan mo itong mga taon to. Tinan itong mga taon to. Tinan nyo. Puro mali sila. Tayo lang ang tama. Abangan nyo na lang sa judgment. Ano kilabutan? Ano ba naman itong mga tao to? Ano ba tinuturo sa inyo? Bira ito. Ano ba yan? Bakit ganun? So sabihin, hindi ka namin kapatid. Sabi ko doon sa classmate ko dati, seryoso, sabihin mo sa akin. Hindi ako magagalit. Sabihin mo sa akin, sa tingin mo talaga, hindi ako maliligtas kasi hindi nyo ako miyembro. Ang tagal niyong sumagot. Siguro mga 3 minutes bago siya nag-reply. Sabi niya, sorry pero hindi talaga. Napilitan na lang para napilitan na lang kasi syempre para maging philosophically consistent siya dun sa ipinupush niya na sila lang ang ligtas. Sabi ko, naniniwala rin ako kay Lord naniniwala ako kay Jesus. Tapos nakita mo naman, kilala mo ko Kilala mo ko, di ba? Sa tingin mo talaga, hindi ako mali. Hindi. Okay, sige. Hindi ko man sinabing magaling ako kaya ako maliligtas. Sinasabi ko lang, naniniwala ako kay Lord Hindi ako pwede makasama. Kailangan nakapirma ako sa inyo. Kailangan nakapirma ka sa amin. Di wow. Ngayon, ang issue ko dyan ito. Okay na, naiintindihan ko na may mga ganyang paniniwala. Naiintindihan ko. Ito ang tanong ko, ba't ang sayo mo? Kaibigan mo ko, hindi ako naniniwala. Naniniwala kang hindi ako maliligtas. Pag hindi ako naligtas, saan ako pupunta? Sa impyerno. Bakit ka masaya? Paalaala ko sa atin, huwag kayong masaya.
Pag meron kayong pinagpe-pray tas ayaw, wag niyo sila munang pagpagan, sandali, hinay-hinay. Wag kayong masaya. Ba't kayong masaya? Sige, mag-real talk tayo. Pumikit ka, tapos bilangin yung best friend mo. Bilangin mo yung best friend mo ngayon. Kaya best friend, yung pinaka-konti talaga, yung core group mo, bilangin mo. Ilan dyan ang hindi pa save? Ilan dyan ang hindi pa save? Okay, ngayon pumunta ka sa family mo. Ilan dyan ang hindi pa save? Sino-sino ang hindi pa save dyan? Okay. O ngayon dumilat ka. May tanong ako sa'yo, ba't ka masaya? Hindi ko sinabi maging miserable ka. Pero meron kang hindi naiisip. Meron kang nilalampasan na sobrang importante. I'm not saying we should be ungrateful. We should be grateful about anything. We should be grateful. In anything, in everything, give thanks. Sa Thessalonians, everything give thanks. 1 Thessalonians 5:17, if I'm not mistaken. In everything give thanks, yes. But we should take to heart what is in the heart of the Lord. Nung si Jesus yung mga tao at alos umiiyak, ang ginawa ni Lord, nakiiyak. Hindi niya sila pinilit sumaya, nakiiyak. Nung si Paul nakita niya yung mga tao naliligaw, si Paul nabagbag. Meron pa dyan sa gospel nung nakita ni Lord yung mga tao na nahihirapan, nabagbag si Lord kasi nakita niya na yung mga tao parang mga tupa na walang pastol. Hindi tayo obsessed sa... Hindi po ako anti-saya, no? Pero lagi ko sinasabi sa inyo, may problema ako sa church na sobrang saya. Kasi, hindi mo nga kailangan lumabas ng church eh. Mag-google ka lang eh. O kaya sumilip ka lang sa bintana. Hindi ka pa lalabas, sumilip ka lang sa bintana, makikita mo yung misery sa labas eh. How are you not affected? How is your heart not beating for the people outside the church? How is that even possible when you claim yourself to be a Christian and you're not even affected? How? Look at Paul. Tingnan nyo si Paul. Anong resulta nito? Pakita ko sa inyo ang resulta nito ah. Kaya ako sinasabi sa inyo, ang hirap-hirap magpa-approve ng evangelism. Sa mga church projects, ang pinakamahirap ipa-approve evangelism. Bakit? That's when you go out and you shell out money for people who are not your members at hindi mo sigurado kung makukonvince. Pwede pa kakapang i-bash niya mga yan eh. Ikaw na nagbigay, sila pa galit. Pero ganun talaga kailangan natin itong gawin. Ano lang gusto natin? Discipleship, alagaan lang natin yung mga nandito pero ayaw natin mag-reach out sa labas, ayaw natin magbigay sa mga hindi natin members, ayaw natin umabot, ayaw natin mga musta sa mga hindi naman natin members. Mabibilang mo nga sa daliri talaga, literal, mabibilang mo sa daliri ang church na merong prison at saka merong orphan ministry. Mabibilang mo sa daliri. Sabihin yung hindi ako magsasabi na totoo. Mabibilang mo sa daliri ang church na merong prison at orphan ministry. Kasi yung mga orphans wala yung ibibigay. Yung mga prisoners wala yung ibibigay. At obsessed na lang tayo maghabol sa mga tao na may malaking ibibigay. Sorry, hindi ko yung babawiin. Sinasabi ko yung para sa lahat ng church. Pero syempre, yung mga nagsusupport, mga nagbibigay, sobrang na-appreciate namin kayo. Sobra. Pero sinasabi ko, huwag naman tayo namang complacent. Ang sarap na lang ng upo natin sa mga lazy boy natin eh. Ang sarap ng Netflix natin eh. Si Jesus, durug na durug yung puso sa mga tao. Tapos tayo, we are highly favored, blessed, sanctified, glorified, glutified. Kami ay mga blessed, may mga bagong pedicure, bagong gupit, bagong bahay, bagong kotse, bagong asawa. Ito ang bunga niya na. Acts 17. Tingnan nyo ha. Akala kasi ninyo ba emotional lang si Paul dito. Ito, pag ganito talaga yung heart, ito tingnan niyo ha. Sabi, sobra siyang nabagbag kasi napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang city. Kaya, nakipagdiskusyon siya sa mga Jews at mga Gentiles na sumasamba sa Diyos na nandoon sa synagogue. Araw-araw niya yung ginawa sa mga tao na nasa plaza. Naalala ko tatay ko pumunta sa plaza, nagdadala ng maliit na sound system, nagpipreach doon. Wala naman siyang tinatanggap doon. Nakipagdebate rin siya. Nakipagdebate rin sa kanya ang ilang mga teachers ng Epicurean at Stoic. Nagtanong yung ilan sa kanya, ano bang sinasabi na nagmamarunong na ito? Kita nyo, nalait pa. Sumagot ang ilan, parang nagpipreach yata siya tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi nila, yun kasi nagpipreach si Paul tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Sinama nila si Paul sa harap ng council na tinatawag na Areopagus. Sa Athens to kung nasaan yung pinakamatatalino, nandun si Paul naghanap ng makakausap.
Hindi to inilagan o iniwasan ni Paul. Hindi, wala namang use yan. Matigas na puso niya mga taong yan. Ba't pa natin kakausapin? Kausapin na lang natin yung mga taong laging agree sa lahat ng sinasabi natin. Yung mga fans na lang natin kausapin natin. Ba't natin kakausapin? Dire-diretso to. Ito ang ganda ng sinabi ni Paul. Pati yung local culture, alam niya eh. Kino-quote niya eh. Sabi ng inyong poet. Sabi ng inyong makata. Kilala niya yung kausap niya. Nag-exert siya ng effort makilala yung kausap niya at binavalue niya yung culture nila. Tapos ginamit niya, binali niya yung culture nila para maipakilala, maipasok si Jesus dun sa usapan. Ang galing! Bakit? Bakit siya nag-exert ng ganun? Kasi nga nabagbag nga siya kasi nasa puso niya kasi. Nasa puso niya kasi. Punta ka sa dire-diretso to pagdating sa Athens, sa Corinth naman, tapos bumalik sa Antioch, tapos si Apollos dumating. Eto, pagdating sa verse 24 ng chapter 18, nung time na yon dumating sa Ephesus si Apollos, isa siyang Jew na ipinanganak sa Alexandria, mahusay siyang, ang pinakamalaking library at that time nasa Alexandria, nandiyan yung pinakamatatalino galing, mahusay siyang magsalita at marami siyang alam tungkol sa scriptures. Kaya napakayabang niya, hindi ho. Importante ho ito. Kita nyo, in-specify nila ho. Mahusay siyang magsalita at marami siyang alam tungkol sa scriptures. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at excited siyang nagsasalita at maayos na nagtuturo ng mga bagay tungkol kay Jesus. Diretso nyo to. Pagdating sa verse 28, natalo niya ang mga Jews sa mga public debates gamit ang matindi niyang arguments. Ginamit niya ang scriptures para patunayan na si Jesus ang Christ, na si Jesus ang Kristo. Bakit? Ba't sila hindi to madali? Mahirap po to. Yung iba nagsasuggest na mag-school forum ako, mag-open forum. Hindi, wala pa ako sa ganung level. Wala pa hindi ako mangangahas. Hindi ako John Piper, hindi ako hindi ako McDowell, hindi ako Jeremiah, si David Jeremiah, Josh McDowell. Hindi ako ganun, wala ako sa ganung level. Hindi ako Nabil Qureshi, Ravi Zacharias, hindi ako ganun. Si router lang ako. Sinishare ko lang sa inyo ito, hanggang dito lang, limited lang yung aking capacity, maliit lang. Pero sobra tong effort na to kung naintindihan ninyo. Si Pastora Michelle nga kaya nagsabi na kung baka pwede hindi kayo araw-araw kasi napakahirap ng ginagawa nyo. Totoo, ang hirap po to. Pero bakit? Ba't pinupush? Kasi yung heart. Natalo niya, sakto, apologetics talaga to kasi debate na to eh. Pero pleasant siya, maayos na nagtuturo, hindi nakikipag-away, maayos, nakikipag-usap. Heart kasi, hindi naman mag-i-exert siya ng ganyan. Wala namang kita dyan eh. Mag-o-offering ba sa'yo yung taong kadebate mo? Seryoso, yung taong kadebate mo na ayaw niya yung sinasabi mo, magbibigay ba yan? Ibibigay niyan sa'yo. Death threat? Pero kasi puso nabagbag yung damdamin niya eh. Nabagbag po siya eh. Dapat ang heart natin, ganun. Pray tayo, nababagbag yung heart natin para sa mga taong naliligaw. Hindi yung tumataas lang yung pride natin kasi tayo na yung hindi nyo alam ang alam namin. Kami yung ligtas. Ganda nito. Si Paul na to Si Paul na mainitin ang ulo. Laging galit to si Paul. Si Paul na laging galit. Yung heart niya, nadudurog yung puso niya pag nakikita niya yung mga taong walang Jesus. Ulitin ko po, nadudurog yung puso niya pag nakikita niya yung mga taong walang Jesus. Si Jesus, nadudurog yung puso niya pag nakikita niya yung mga taong naliligaw. Okay naman, mag-celebrate tayo. We have the joy of the Lord. The joy of the Lord is our strength. But please leave some space for brokenness. Because if you don't have that in your heart, wala. Anong drive mo? Lalo pag sobra yung blessing sa iyo ni Lord, wala na. Ang comfortable na wala na. Wala. Lalo kapag lahat na lang ng sinasabi mo, walang kumukontra, lahat na lang. O sige, okay, lahat na lang. Lahat ng hinihingi mo, binibigay, okay. Wala na. Ano ngayon? O tapos maging na lang gagawin natin? Maghihintay na lang. Dito na lang tayo, mag-akbay-akbay na lang tayo. Sumayo tayo ng kumbawa. Kumanta tayong Lion King. Tapos hintayin na lang natin kunin tayo ni Lord. Happy. Wag naman. Abot-abot din. Banat-banat din. Some of us are really spread too thin.
I really, really admire those people spreading themselves too thin para maabot yung mga hindi maabot. Kailangan po natin umabot. Kasi yun po yung heart ni Lord. Kaya tinan nyo, yun din yung heart ni Paul. Kaya si Paul may karapatan talaga sabihin, gayahin nyo ako kasi ginagaya ko si Lord. Gayahin natin to. Sana magkaroon tayo ng heart na ganito. Huh? Let us just pray. Let's continue on praying. No? Lalo ngayon na napakadelikado ng panahon. We could just lose people in an instant. In an instant. Kanina kasama mo tapos pray tayo. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po. We have these examples, Lord God, of actual people who are carrying on what you have taught us and what you have desired for us, Lord God. To carry on your heartbeat. To bring souls to you, to the light of your salvation. Huwag po kami maging masyadong komportable at maging complacent kasi pinagpapala mo naman kami. Wala naman kaming major issues sa buhay. So, hayaan mo na sila. Ayaw nila maniwala. Matigas ulo nila. Kami lang maliligtas. Hintayin na lang natin sa judgment. Lord, wag. Lord, ilayo mo po kami sa ganitong thinking, Lord. Lord, kung ano po yung awa mo sa amin. Kaya kami nakarating sa ganito. Kaya kami nakakita ng liwanag. Kaya ka namin nakilala kasi kinahabagan mo kami. Turuan mo po kami, Panginoon, to extend that same grace, that same heart to all the people, Lord God, who are lost, Lord God, who are at a loss and don't know what to do. Panginoon, kahit yung mga galit sa amin, yung mga kumukontra, yung mga ayaw maniwala, Lord, turuan mo po kami, Panginoon, magkaroon ng habag. Mabagbag po kami, Panginoon. Mabother po kami, Lord God. Hindi po kami makatulog. Hindi kami maging komportable. Lagi naming maisip, Panginoon, ipasan mo po ito sa amin because we need this burden, Lord God. We need this burden in our hearts, Lord God, to stand in the gap on behalf of our land, Lord, to stand in the gap on behalf of the lost, to pray on their behalf, Lord God, to feel on their behalf, Lord God, to bring their situations to you, Lord God, to bring them to you, Lord God, to talk to you about them, to talk to them about you. Lord, gamitin mo po kami. Use your body, Lord God, use the church, Lord God. Sumunod po kami sa iyo, gayahin ka namin. Kasi yun nga yung purpose namin, kaya nga po kami Christian, di ba? Kasi gagayahin ka po namin, di ba? Bitbitin po namin itong puso mo, Panginoon. Huwag po laging kami. Ikaw ang nasa gitna ng lahat. Ikaw po ang nasa gitna ng lahat. Maraming salamat po. Keep us humble, our feet on the ground, our eyes on you. Your heartbeat in us. In Jesus' name, bless everyone who are tuned into this broadcast. Reach out to them, embrace them, Father. Hug them tight tonight, Lord God, and give them this burden, Lord God, to always remember those who are in need of salvation in their prayers, Lord God. Remember those who are in need of your light, Lord God. Remember them in our prayers, Lord God, in our Bible readings, Lord God, even in our finances. Pag nagpaplano kami kung paano gumastos, turuan mo po kami, Panginoon, na isipin yung mga wala, isipin yung mga kapos, isipin yung mga ligaw. Panginoon, tulungan mo po kami because we need this, Lord God. We need this, Lord God. We need this, Lord. Para kay paano tinawag kaming Christian kung hindi rin namin ito isa sa buhay, Panginoon. Salamat po. Maging totoo po ito sa buhay namin, Panginoon. We thank you for this word, Lord God. We thank you. Bigay mo po sa amin yung heart mo, Lord. Sa pangalan po ni Jesus, ang aming liwanag sa dilim. Amen.